Kumusta kayo mga kaparmlat? Yan, napakagandang property na naman yung ating papakita ngayon. Nasa 1,000 na puno po ng rambutan. Mayroon pang falls yung ating property at maraming niyog, lukban, saging. Yan po at saka kakao. Yan yung mga nakikita natin ngayon mga kaparmlat. At tapusin po nyo yung video para po makita nyo yung talon dyan po sa baba mga kaparmlat. Maraming lagon at saka falls yung ating property na kinukuhanan ngayon ng video. You are watching Realty Philippines TV. Please don't forget to subscribe. Yan po mga kaparmlat yung mga rambutan. Katatapos lang po nila mag-harvest dito ng rambutan mga kaparmlat. Yan naman po yung niyog dito. Yan o. Mga kababayan, hindi lang po kasing dami po ng bunga kumpara po dyan sa Laguna mga kaparmlat. Tayo po ay nasa Antipolo, Rizal mga kaparmlat. Yan, malapit lang po tayo sa SM Masinag. Mula dyan sa Barangay Road ay nasa 45 minutes lamang yung biyahe. Okay? At ito naman po yung flat na area. Ngayon mga kaparmlat ay bababa tayo. Yan, good news dahil napakalawak na rambutan ang yung lupa na ito mga kaparmlat. 10 hectares sa halagang 2 million pesos lamang mga kaparmlat. Puno po ng pananim. Yan, ganun po kamura yung property ito. At para ito sa mga gusto po magkaroon ng project na gaya po ng mga pagtatanim po ng iba't ibang mga prutas mga kaparmlat. Gaya po ng lansones. Yan, walang lansones dito. Durian at saka po mangustin. Yan. Yan, itry po natin yung lansones dito mga kaparmlat dahil nakapalibot po yung bundok sa lugar na ito. At dito lang po sa baba, banda yung mga prutas mga kaparmlat. Yan. At mayroon pala kung hindi nabanggit mga kaparmlat yan, may guyabano at saka kopi. Ngayon po ay bababa tayo sa talon, dyan po sa baba. Ganito kalinaw at kalinis yung tubig dito mga kababayan. Yan, medyo umulan-ulan pa mga nakaraang araw dito. Yan, ganun po kalakas yung talon dito mga kaparmlat. Yan, galing po sa kabundukan po ng Sierra Madre Mountain ito mga kababayan. Yan, hanggang taas at saka po may mga lagoons tayong pupuntahan pa mga kaparmlat. Yan, ito po yung ating property. Yan, nakalaylay sa talon. Yan po, ulitin natin one more time mga kaparmlat. Yan, napakalakas at malinis po yung tubig from virgin forest mga kaparmlat. At ideal ito na gawing resort. May 10 hectares ka pa, may resort ka pa at maraming mga prutas sa taas mga kaparmlat. Ito pa po yung kasama sa property mga kababayan. Yan, combination po yung ating lupa. May slope, may flat konti at saka po hilly yung iba po na party mga kaparmlat. At doon banda sa falls medyo bangin. Yan. At lagyan lang po natin ng daanan ng tao at saka hagdanan. Yan, para po makababa sila ng mas maayos. Yan, pwede ho sila kumuha ng mga niyog dito buko. Yan, habang nagsiswimming. Ito pa po yung kasama. Kumbagay naka-frontage. Yan. Nasa tapat po natin yung sapa na ito mga kaparmlat. Kaya po tayo ho yung unang maka-access or gagamit nitong mga tubig dito na malinis mga kaparmlat. Yan, tingnan po nyo. Diyan sa baba or diyan sa unahan po mga kaparmlat, silipin po natin. Mayroon daw lagon dyan mga kaparmlat. Hindi na kailangan kayo magsiminto dahil nakapormang swimming pool na siya. Yan, malakas po yung tubig mga kababayan. At wala hong gaanong community pa dito. Yan. Naglakad po kami mga kaparmlat ng mga 40 minutes. Yan. Dahil dyan sa taas po ay ginagawa pa lang yung kalsada. Tingnan po nyo yung tubig mga kaparmlat. Yan. Ang mga next year po ay matatapos na po yung pagkakalsada nito at dadaanan mismo dyan sa taas yung property na ito ng kalsada mga kaparmlat. Kaya po wise investment mga kaparmlat dahil pag mayroon na pong kalsada yan ay mataas na po yung halaga nitong 10 hectares mga kaparmlat. Pag kayo po ay pumunta dito mga kaparmlat, yan, i-explain sa inyo ng trustee. Yan, ikwento sa inyo yung totoong plano. Yan mga kaparmlat, yan. Ito po sa tapat ng ating property. Yan, ito po yung sabi kong lagoon mga kaparmlat na hindi na po kailangan kayo gumawa ng swimming pool. Yan,
nakaikot po yung bato. Sa gitna po ng bato mismo yung ating pwedeng paglalangoyan. Yan po. Kung ayaw nyo dun sa talon mga kaparmlat, dito ho kayo lalangoy yung mga kids natin, yung mga maliliit mga kaparmlat. Yan. At bago nyo bayaran mga kababayan, yan, kakausapin ninyo mismo yung owner at yung mga nakakaalam nitong property mga kaparmlat. Diyan mismo sa taas dadaan yung kalsada. Okay? Pag hindi po confirm ay huwag nyo bilhin itong property na ito. Yan, dahil mahirap po maglakad. Okay? Sa ngayon po, maglalakad kayo ng 30 hanggang 40 minutes bago makarating dito sa lugar na ito. Yan, napakalinaw, napakalinis ng ating tubig. Yan, walang community diyan sa taas mga kaparmlat sa pinanggalingan nito, kaya po sure na malinis yung ating tubig. Wala pang livestock dyan mga kaparmlat, figiri or ano pang mga hayop. Okay? At kung sino po mga kaparmlat yung interesado nito, yan, mag-secure lamang kayo ng mga license sa ating mga pamahalaan mga kaparmlat. Yan, kayo na po bahala mag-process mga kaparmlat para mas legal yung inyong farm, yung inyong operation, pagawin yung business at ito'y makakatulong sa ating pamahalaan. Ito po yung kakao dito, yan, malapit lang po tayo sa sapa yung ating mga prutas. Yan, 20 meters ay makakarating tayo dyan sa sapa na ating pinanggalingan kanina mga kaparmlat. Yan, at paalala lang po sa mga presyo po mga kaparmlat, yan, huwag ho tayong magmamadali sa pagbili po ng property dahil minsan po ay sobrang overpriced mga kababayan. Yan, ang tips namin sa inyo mga kaparmlat, pag mayroon kayo nakita na nagustuhan nyo, huwag ho magmamadali. Yan, mag-investiga kayo or magtanong-tanong kayo sa katabing mga tao or dyan sa lugar na yan kung magkano talaga yung price. Yan. At yan po, from Antipolo, ako muli ang inyong kaparmlat, Rosindo Saminyan. Kayo po ay nanonood sa inyong number 1 Real Estate Referral Channel, Realty Philippines TV. Mabuhay tayong mga Pilipino.